Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Mula sa Davao, no? 30 years old, tama po ba? Edad po ninyo, Ma'am RG? Po, DJL. Okay. Sa edad ng 30, ano may paglingkod ko po ngayong puno sa iyo, ma'am? May problema po ba? Oo. So ko lang po sana, DJL, yung mga pinagdaanan ko po sa buhay. Oo. Alam ko sa edad mo na 30, marami ka ng pinagdaanan. Tubong ano po ba kayo? Anong province? Taga Davao Occidental po kami, DJL, pero dito ako sa Davao nagtrabaho ngayon. Davao City mismo. Occidental po. Occidental. Oh. Sige. Oo. Kita ko, napakaganda mo, napakakinis. Pero ano po ma'am, bigo po ba sa pag-ibig? Ma'am RJ? But, DJL, kasi, share ko lang po kasi, nung namatay po, nagsimula pong namatay yung papa ko, nung 5 years old pa lang po ako, DJ. Ah, bata pa, oo. Ba't po namatay? Kasi lasinggero po, DJ. Nakainom po ng lason. Imbis na alak yung iinumin niya, lason yung ininom. O, Opo, DJ. o dahil sa sobrang kalasingan niya, nadampot niya yung ano po ba yun? Yung gamot sa palayan? Hindi po para daw sa kanya sana yung DJ, pero siya po yung nakainom kasi nilagay po sa alak, DJ. Sinadya na lasunin po ito si tatay mo. Parang ganun siguro, DJ. Sino po yung suspect? Sino yung gumawa ng ganun mo? Yung nagpatagay sa kanya ng ano? Lason? Hindi po namin alam, DJ. Okay. So, the time, ilang kayong magkakapatid, ma'am? 11 po, DJ. Pang ilan po kayo? Ikaw? Pang 8 po, DJ. Wow, ibig sabihin may mga maliliit pa ho sa iyo, 3 pa. Opo, DJ. That time, 5 years old ka, mayroon pang 3. May 3 pang maliliit na kapatid. Ang pang-siyam po pala ako, DJ. Yung dalawang kapatid ko po, puro lalaki po. Yung Okay. bunso, panghuli po. Okay, pang siyam po pala kayo. Nakalimutan mo ah. DJ. Ano po ba trabaho ni tatay mo that time, ma'am? Anong hanap buhay niya? Sakahan ng DJ. Okay, yung nanay? Sa bahay lang po, DJ, nakakalaga po sa amin. Okay. Pero naalala mo nung 5 years old ka, naalala mo nung araw na yun mismo na lason yung tatay mo? Hindi ko pa masyado matandaan, DJ, dahil maliit pa lang po ako. Okay. So ano po mula po noon, siyempre nung namatay po yung tatay mo. Sa dami po ninyo magkakapatid, medyo mahirap, no? Maliliit pa ho yung mga nakakatandang kapatid mo. Opo, DJ, sobrang hirap po talaga. Maaga pong nawala ng ama. Kasi sa dami namin, DJ, saka sa hirap ng buhay, mahirap po mawala ng ama. That time po ba hindi ka pa nag-aaral? Hindi po po, DJ. Hindi pa. O yung mga nakakatanda mong kapatid, bali 8, nag-aaral sila lahat? O may Yung nagtatrabaho? iba po, nag-aaral po. Nagtatrabaho yung iba? Nagtrabaho po, DJ, sa bukid lang. Okay. So, nagtrabuan po kayo ng pag-iisip, natainong mo sa sarili mo, siyempre, bakit mahirap kami? Saan yung tatay? Ganun, no? Opo, DJ. Kwento po ninyo, ma'am. Wala yung ama ko po, DJ. Yung panganay po namin yung bumubuhay sa amin. Kaso po, DJ, may sakit din po siya. At saka, 2023 po, namatay po siya. 2003 po, namatay din po siya.
Okay. Nung namatay po yung tatay mo, itong panganay na ito, ilang taon na po ba? Ilang taon na po yung panganay mong nakakatanda mong kapatid? 23 na DJ. So nagsasaka siya. Opo, DJ. Then 2023, 2003 po namatay siya dahil may sakit din po, DJ. So ilang taon po kayo that time? 8 years old. 8 years DJ. old. So 3 taon na nagpakahirap siya para sa inyo. Bakit po namatay? Anong sakit? Yung bigla na lang po siyang mawalan ng malay, DJ, tapos bumubula po yung bibig niya. Ha? So ano po yun? Anong klaseng sakit yun, ma'am? Anong inilason din? DJ. Po? Yun po yung inaatake siya. Ganun po yung makikita namin sa kanya, DJ. Lagi po ba siya inatake? Halos araw-araw, DJ. So pina-check up po ninyo bago po siya namatay? Anong findings? Hindi po napacheck up po siya dati, DJ, pero wala pong findings, DJ. Ay, ganon? Natuloy yung check up niya, DJ, dahil din po sa hirap ng buhay. Okay. So, nakakalungkot, no? Binawian din siya, no? Opo, DJ. Namatay? Natake po kasi siya doon sa may sapa, DJ, tapos hindi po siya natulungan, DJ. Ayun po. Hindi siya natulapan. Kahit na ganun yung alam po ninyo na araw-araw na siya inaatake, pinapayagan pa rin po ninyong umalis? Para magtrabaho? Hindi po, DJ. Kasi yun po yung gusto niya, yung kung gusto niya na magtrabaho sa kahit po, DJ, para po makatulong para po sa aming magkakapatid. Yun lang po yung nagtatrabaho. Simula pong namatay yung tatay mo. Yung nanay mo hindi naghahanap ng trabaho? Hindi, DJ, kasi kailangan po ng nanay naming alagaan kami, DJ, kasi maliit pa po yung dalawa kong kapatid. Yung iba po ninyong mga kapatid, ma'am, yung mga sinusundan mo, bukod po doon sa panganay, lahat po ba nag-aaral at hindi po kayo tinutulungan? Yung mga kapatid mong maliliit, ikaw? Magbantay? Yung iba nga, DJ, simula po nawala na yung ama namin, DJ. Napariwara po, DJ. Okay. Huwag lang umiyak, tapos na ito. Okay. Napariwara na. Parang nag-rebuild din na, no? Nag-rebuild din na, DJ. Daming bisyo, DJ. Kaya hirap makatulong. Oo. Sige. So, namatay din kalaunan itong panganay po niyong kapatid. Tapos, mas lalong nagsasuffer. Mas lalo kayong nahihirapan nun. Opo, DJ. Sobrang hirap po, DJ. Kasi sa murang edad ko po, DJ, mula noon, naghirap kami. Tapos, yung iba, nagtrabaho na po yung mama ko, mga 10 years old, 12 years old yata ako noon, DJ. Iniwan doon sa kuya ko. Tapos, yun, hanggang sa nag-aaral na ako, DJ. Hindi po ako nakapag-tapos ng pag-aaral, DJ, dahil sa hirap. Kaya po, lahat, trabaho po dito sa bukid, ginagawa ko po para makatulong ako sa pamilya ko po, sa mama ko at sa mga kapatid ko po, DJ. Bali, ano po yun, ma'am? Ilang taon ka nung iniwan ka kayo ng nanay mo para magtrabaho yung nanay? Parang 12 years old po, DJ. 12 years old. So, elementary ka? Opo, DJ. Anong grade mo na nung iniwan po kayo ng nanay mo? Parang grade 5 pa yata ako doon, DJ. Tapos yun, DJ, yes. Hanggang sa nag-aaral na ako, DJ. Hirap ng buhay, DJ. Kasi, siyadong malayo din yung paralan, DJ. Tapos, mahirap din yung buhay.
Mm. Kaya huminto po ako sa pag-aaral. Mm. Hanggang sa nakapag ano na ako DJ, nagtatrabaho na lang po ako DJ, pumapasok ko na ako ng bilang kasambahay DJ para lang makatulong ako sa pamilya ko, lalo na sa mama ko. Mm. Eh, tumigil pa kayo sa pag-aaral? Hindi na po kayo nag-high school? Hindi na po DJ. Natapos po ninyo elementary mo? Opo DJ. Okay. So, ilang taon po kayo nun? 13, 14. Tapos ka na ng elementary, hindi ka na ng high school. Hindi na DJ. Nakapag-aral ako ng first year high school DJ, isang linggo lang. Oh, Hindi na natuloy. bakit po? Kasi mahirap DJ. Mm. Wala pong pang gastos DJ. Mm. Hanggang dumaan yung mga taon DJ 18, 19, na po ako DJ, nakapag-asawa na po ako, may kalibin ako dati DJ. Ilang taon ka na that time? 19 DJ. 19. So, bali, nagtrabaho po kayo saan po kayo nagtrabaho nun? Kasambahay? Kasambahay lang DJ. Tapos, umabot sa edad po ninyo, 19, nagkaroon po kayo ng ka-live-in partner. Oo DJ. Saan po ninyo? Saan mo nakilala? Taga dito lang po sa amin DJ. Aha. Ikwento po ninyo, ma'am. Digital Love Lines. 3 taon kaming nagsama DJ. Nabuntis po ako DJ. Tapos 2013 DJ nanganak ako. Kaso po DJ, hindi normal po yung panganak ko. Kasi nag-bleeding po ako galing dito sa bahay DJ. At saka malayo po yung hospital dito sa amin. Paging doon po sa hospital DJ, hindi po ako na asikaso DJ. Tapos, nilipat po ako DJ doon sa hospital doon. Hindi ko na lang po mabanggit DJ. Tapos, hindi po ako na asikaso DJ. Tapos, dumating po ako doon sa hospital. Mamayang hapon po, mga bukas po, bago ako po na asikaso. Sinabi po ng doktor na ICS na lang po daw ako DJ. Tapos yung DJ, pagka-CS ko po, hindi ko po ini-expect na time na yun po DJ na nawala po yung anak ko DJ. Matagal yung pag-labor po ninyo? Opo DJ. Pero ramdam mo yun no? Nung bago ka bago ka nila i-operahan, mama, may na-notice po ba yung doktor? May sinabi na, ganito yung heartbeat niya parang bumagal. Ano po? Hindi ko na po naalala DJ kasi naghihirap na po ako DJ. Kung walang kain na balik sa amin DJ, tapos nagsusuka po ako. Parang hindi ko na po halos makikita yung nanay ko DJ kasi malabo yung paningin ko dahil sa panghihina ko DJ. Ano po ba trabaho ni Mr. po ninyo? Yung ka-live-in partner mo? Sa bukid lang po DJ. Okay. Tapos ikaw habang nagdadalang tao, dyan ka sa bahay? Oo DJ. Hindi po kayo na ultrasound, na pa-check up? Nakapag-check up naman po DJ. Kasi palagi naman po akong pumunta doon sa center DJ. Okay lang naman DJ. Okay lang naman sana. Yun nga lang, siyempre natagalan nga po yung yung pagde-deliver mo, no? Kasi due date mo na, inabot pa ng 24 hours bago ka isinies. Oo po DJ. Wala. Ay, baka tumain na ho yung bata doon sa tiyan mo. Pero yun nakakalungkot nga, no? Namatay yung bata. Opo DJ, kasi po ang sakit lang po sa akin DJ na sa loob ng 1 buwan hanggang sa 9 na buwan ko po siyang dinadala DJ, saka inangatan po. Hindi ko po in-expect na hindi ko lang man siya makikita DJ, hindi ko lang man mayakap kasi pag CS po sa akin, wala pa akong malay DJ. Hindi pinalabas na yung bata DJ, nakasilid na sa carton DJ, hindi na pwede makita DJ.
Hindi na binigay sa inyo. Hindi na, DJ. Hindi ko nga nakita yung bata, DJ. Premature po ba yun, ma'am? Hindi, DJ. Normal, DJ. Oh, normal naman. Oo. So, sino po yung kasama mo dun sa ospital na yun? Yung mama ko, DJ, yung stepfather ko, tapos yung kalibin ko po. Aha. First baby po ninyo yun, oh? Opo, DJ. Okay. Yun na nga, nung nagkaroon na po kayo ng malay, hinanap mo yung anak mo kung saan na. Oh. Paano po yun? Government hospital? DJ, Government hospital din po ba yun? Private? private po, DJ. Oo. So private na nga. Tapos tumagal ng 24 hours bago kayo natupag? Bakit po ma'am? Humingi ba sila ng down payment? Ganun po ba? Yun po, DJ. Hiningi silang down payment, DJ. Ganun naman talaga dito sa Pinas eh. Pero may nung nagkaroon, dapat na-provide na po ninyo kaagad yun. Yung mama ko po, DJ, dahil po din sa hirap, mahanap pa sila ng pera, DJ. Naghanap pa. Kaya yun ang rason na tagalan po kayo asikasuhin. Yan po, DJ. The time po kasi wala pang mga malasakit center eh, di ba? Way back 2000, anong year yun? 2003. Anong taon ka ma'am nanganak? 2013, DJ. 2013. Wala pa. Okay. So, yun na nga po, no? Sana lumipat na lang kayo doon sa government hospital, sa paanakan mismo. Hindi ko na po yun naisip, DJ, kasi wala na po akong malay nung time na yun, DJ. Tapos, ayun na nga po, no? Ano po yun? Nagbayad ba ho kayo sa hospital nung nalaman mong namatay yung anak mo? Oo, DJ. Yung time na yun, DJ, hindi ako nagising, DJ. Pag-gising ko na lang po, gising ako ng nurse kinabukasan, DJ. Tapos doon ako sa room ko, DJ. Tinatanong ko po sa mama ko, DJ, kung nasaan na yung anak ko. Umiiyak lang po yung mama ko, DJ. Sabi niya, mapakatatag daw ako kasi siguro hindi po para daw sa akin yung bata. Kasi po, DJ, sinasabi ko lang po sa mama ko, sana lang man nakita ko yung bata, DJ, kahit na hindi man siya nabuhay, DJ. So, hindi po kayo nag-complain, ma'am? Hindi po kayo nagkaroon ng anong sagot ng ospital nung hinahanap ninyo kung saan yung bata? Anong ginawa nila? Wala po. Yung mama ko lang po yung nagsabi sa akin, DJ. So, hindi na po ninyo hinabol po yon. Wala na. Hindi na kayo nag-file ng case, nagpa-imbestiga. Hindi na lang po, DJ. Okay. Tapos, lumabas ka na. Nalibing doon sa amin, DJ. Matagal din kasi po ako nakalabas sa hospital, DJ. Mga halos 1 buwan, DJ. Dahil nagpalakas ako doon, DJ. At saka naghanap pa ng pera yung mga magulang ko po. Mas lalong lumaki yung babayaran ninyo that time. DJ, pero tinulungan naman po kami ng barangay kasi namin, DJ. Ano po yun, ma'am? Sabi mo na naipalibing yung bata? Oo, DJ. Oh. Ibig sabihin, tinurn over din po pala sa pamilya mo yung bata ng hospital. Oo, DJ. Doon sa kalibin ko po, DJ. Yung cartoon na, sasilid na yung bata sa cartoon, DJ. Tapos uwi na doon sa amin, DJ, at saka pinalibing, DJ. Yun nga lang, hindi mo nakita. Oo, DJ. Okay. Now, anong nakalabas na po kayo after a month, ma'am? Anong nangyari? Na, DJ. Paglabas ko lang po, DJ. Matagal po ako nakarecover, DJ. Matagal ko po. Hindi yung mga nangyari, DJ. Kasi po, iniisip ko, DJ, na
Lahat-lahat na lang po, DJ. Mahal ko sa buhay, DJ. Parang nawala sa akin, DJ. Hindi pa po ako naka-recover po, DJ. Mula nung nawala po yung papa, DJ. Saka yung kapatid ko. Naisip ko, yung anak ko naman po, DJ. Kapatid mo? Yung kapatid namin, DJ. Tapos yung anak ko naman po yung nawala, DJ. Tapos, Okay. mula nung DJ, matagal ako, ang natanggap ko naman, DJ. Tapos, 2013 yung DJ. Tapos, 2021 DJ. Namatay naman yung asawa ng kuya ko, DJ. Mm. Kasi may sakit siya, DJ, sa heart, DJ. Tapos, buntis na naman siya, DJ. Buti na lang, DJ, na ilabas yung bata. Tapos, kailangan naman, wala namang mag-alaga sa bata, DJ. Tapos, yun, DJ, pinaampon nila sa akin. Ikaw na yung umampon. Anong taon po yun? 2021, DJ. Ah, okay. So, ibig pong sabihin, 2013 po kayo nagkaroon ng anak. Ito nga pong namatay. Tapos, nagsama pa ako kayo ng ka-live-in partner mo hanggang 2021. Hindi, DJ, nagkaiwalay kami nung kalibin ko na yun, DJ, kasi yun hindi po kami nagkaintindihan. Anong year? 2016, DJ, nagkaiwalay kami. Hindi po kayo ulit nagkaroon ng anak? Hindi ka nabuntis? Hindi na, DJ. Okay. Kasi natakot na po ako, DJ. Okay. Sige. 3 years pa ho yung tinagal ng pagsasama ninyo. And then, naghiwalay kayo 2016. Tapos, wala na po kayong nakasama ulit until 2021? Until now? Ngayon, DJ, may kinakasama na ako, DJ. Yung kasama ko ngayon na pumubuhay sa bata na inaalagaan ko, DJ. Oh, saan pa ba yung, di ba sabi mo, pamangkin mo yan? Pamangkin. Sa kapatid mo. Ngayon, namatay po yung asawa ng kapatid mo. Ba't ho ikaw ang umampon? Kasi po ako po yung nakita nila, DJ, na wala daw akong anak. Pero ano po, may trabaho po kayo nung time na yon? Year 2021? Wala, DJ. Kaya nga, DJ, ang hirap, DJ, kasi wala po akong partner noon. Ako lang po mag-isa. Hindi ko po alam, DJ, kung paano ko bubuhayin yung bata na yon kasi 2 buwan pa lang, DJ. Simula namatay yung mama niya. Pero bakit naman hindi po kayo naghanap ng trabaho? Ano pong pinagkabalahan ninyo that time? 3 years ago, So, ikaw po that time nasa sa 27 na. Hindi po kayo nagtatrabaho? Nagtatrabaho, DJ. Kasambahay, DJ. Okay. Ayun naman pala eh. Now, nagkaroon po kayo ulit ng ka-live-in. Anong year? 2022, DJ. Po? 2022, DJ. 2022. Sino naman po itong lalaki? DJ? Sino po itong lalaki, ma'am? Bagitin ko, pwede I mean, bang mangitin? ano po yan? Ka-barangay lang din po ninyo? Nagpakasal po ba kayo? Doon siya, taga-Alawil, DJ. Hindi pa kami nagpakasal, DJ, kasi bago pa lang kami. Ay, 2022 pa ho kayo nagsama. No? 2 years na rin, 2 years na rin po kayo nagsasama, di ba? Okay. Oo, DJ. So, anong trabaho ni ka-live-in partner mo? Sa Bukid lang, DJ. Sa ngayon, ikaw kasambahay. Oo, DJ. So, sa 3 years... Kaya mahirap, dumating ng bata, DJ, yung mahirap talaga, DJ, kasi wala pong nagbibigay ng sustento kahit po yung ama niya. Saka, lahat pong ginagawa ko, DJ, yung trabaho na hindi ko makakaya para lang po, ikaramdam ko po sa kanya, DJ, na karihap po kami ng pinagdaanan, DJ, ng bata. Nakikita ko po sa kanya, DJ, kasi
Yan, nawalan po siya ng ina DJ. Tapos ako, nawalan po din ako ng anak. Kaya sinabi ko sa sarili ko, DJ, baka pinagtagbo kami ng batang to. Hindi, yung kapatid po ninyo yung tatay, di po ba? Oo, DJ. Hindi nagsusupport. Alam niya wala kang kapasidad na na suportahan po yung bata, yung pamangkin mo. Hindi DJ. Kasi doon, nung namatay yung mama niya, DJ, sinabi nila, nag-usap sila sa barangay, DJ. Sabi nila, tutulungan daw nilang magbigay ng sustento yung pamilya sa side sa mama ng bata, DJ. Saka yung papa, DJ. Pero hindi naman po natupad, DJ. Okay. Siyempre bata yan, pamangkin mo na rin, kadugo mo na rin kung tutusin. Kaya hindi mo matiis, no? So habang nagtatrabaho po kayo, ano po yan? Sino ba nagbabantay? Kasi pumapasok po kayo bilang kasambahay. Sino nagbabantay sa kanya? Mula kung dumating na yung bata sa akin, DJ, hindi na ako nagtrabaho. Ako na lang po yung naaalaga sa kanya, DJ. Okay. Sa awa ng Diyos, okay naman. No? Okay naman. Yung malusog naman, walang sakit, walang problema sa kanya. Okay naman, DJ. Malusog naman. Kasi hindi yun nag-breastfeed. Hindi po yun na kasuso sa mama niya, di ba? Hindi naman po pwedeng ikaw ang pasuso dyan. Ibig sabihin, ikaw po talaga ang maghanap ng pambiling gatas, no? Yung na DJ, kahit magtrabaho sa bukid, yung pang-arawan DJ, yung magtrabaho, yung sinasahuran ka po, DJ, araw-araw, tinitiis ko na lang po, DJ, kahit sobrang init po, DJ, para lang sa bata, para maibigay ko po yung pangangailangan niya. Pero bago po kayo nun, bago mo yun tinanggap yung bata, wala po kayong plano na magsapalaran, lumuwas sa Maynila o mag-abroad? Kasi kahit sa Middle East, pwede po kayo mag-apply, di po ba? Hindi po kayo nangangarap ng ganun, ma'am? Hindi, DJ. Sabi, natakot po kasi ako, DJ. At saka sinabi naman po nila, DJ, hindi daw pwede mag-abroad yung CS, DJ. CS po pala kayo. Oo, DJ. Bawal po ba mag-abroad yung may CS manager? Kasi marami tayo, si Pakas, di ba? Si CS din yun, balik-balik naman sa abroad, ba? Hindi, si Pakas, CS po yun, balik-balik, ikot-ikot niya lang naman po yung Lebanon, Hong Kong, Singapore, Taiwan, ikot-ikot niya, CS po yun, 3 years old yung anak, 3 years old nga po yung anak niya, Nung nag-umpisa nang nag-abroad, CS din yun, pero yun ang sabi sa inyo, ma'am, bawal. Oo, DJ. Bawal po ba? Baka nga siguro, no, sa iba. Hindi bawal, ma'am, hanggat kaya mo, fit yung katawan mo sa pagtatrabaho. Mas lalo ikaw kasi sanay ka sa bukid. Pwede po, yung sabing hindi. Kaya nga may medical, di ba, Tsaka fit to work kayo bago kayo mag-abroad. Tinitingnan din po yan kung kakayanin ba Hindi po. Hindi po. Maganda yung kalusugan ko, DJ. May diferensya po ako sa kalusugan, DJ. Saan po? Saan yung diferensya, ma'am? Hindi po normal yung monthly ko, DJ. Tapos may problema ako sa katawan, DJ. May bukol po ako sa pati ng katawan ko, DJ. Hindi po ako nakapag-check up, DJ. At saka hindi po ako nakapag-opera ng bukol sa katawan ko, DJ. Dahil sa hirap. Anong bukol po yan, ma'am? Ikwento po ninyo. Saan yung bukol? Anong klaseng bukol yan? Pabilog, DJ. Tapos dito sa dalawang paa ko, DJ. Dalawang paa sa baba? O sa hita? Dito sa baba, DJ. Na paano yan? Mula nung bata ka? Andiyan na po ba yan? Simula yung bularan na ako, DJ. Anong cause?
Anong dahilan, ma'am? Hindi ko po alam DJ kasi bigla na lang po yan Pakibukas tumuwi. pakibukas nga po ng camera, ma'am. Pwede. Tapos itutok mo yung camera sa bukol. Tingnan ko lang ha. Huwag mo ipakita ang mukha mo. Dun sa bukol lang, ma'am. Huwag yung anong klaseng bukol ha. Paki-open nga po ng camera mo, ma'am. Tingnan ko lang. Tingnan ko nga po kung anong klaseng bukol yan. Tingnan. Diyan po kayo. Okay. Diyan po kayo sa bahay na pinapasukan mo ngayon. Opo, DJ. Yan po, DJ. Ay, sa baba. Ay, ang laki nga. Talampakan. May isa-isa po pong paa, DJ. Mayroon po, DJ. Meron din. Hindi masakit pag maglakad po kayo? Masakit po, DJ, kasi naiipit po sa DJ. Okay guys ha. Parang dito oh, tapos dito talampakan sa paa, mayroong ganyan oh. Bukol na parang may laman, parang tupe, parang ganun ba? Yung parang hindi po talaga ninyo pina-check up yan, ma'am? Pinatik up, DJ. Tapos sabi ng doktor po, kailangan na pong operahan, DJ. Kasi minsan namamaga po siya, DJ. Halos hindi po ako makalakad. Baka ano po yun? Anong findings? Kasi pag ganun po kasi na-expose yung paa mo sa mga dumi. Actually naranasan ko din po yan, pinaoperahan ko sa akin nung nasa ibang bansa pa ho ako kasi sa company namin may mga sapatos doon, no? Iba yung suot sa labas, iba yung sa loob. Ngayon pag matapos kontrata ng mga nagtatrabaho sa loob, kung sino yung mga bagong trabahante, papasa lang yung sapatos nila kaya may mga sakit sa paa. Kaya nawaan din po ako. Parang ganyan. Pinoperahan ko po yun sa abroad. Nga lang doon kasi libre. Dito kasi Pilipinas, mahal-mahal yan. Masakit po talaga yun. Oo. Masakit, DJ. Matagal na po ba yan, ma'am? Matagal na, DJ. Hindi ko na maalala, DJ. Sus. Paano kayo maglakad? Ka paika-ika? Patuwad-tuwad, ano? DJ, paraan, DJ. Paraan, ganun na. Basta makalakad, no? Oh, at least Oo, may trabaho ka. Okay. Yung anak niyo po ngayon saan? Kasi sa bahay po kayo ng amo mo. doon sa ka-live-in ko po, DJ. Nagtatrabaho yung ka-live-in ko sa bukid, DJ. Tapos, nagbabantay din ng bata, DJ. Ilang taon na po ngayon? 3 taon pa lang, no? 3 taon na yung bata, DJ. Tapos 2 taon na po kayo nagsasama nitong ka-live-in mo. Hindi po kayo nabubuntis. Hindi, DJ, kasi may problema din po ako sa monthly ko, DJ. Okay. Hindi kasi DJ, kailangan pumunta ng kaibigan, DJ. Oo. Kamahalan din po yung mga gamot, DJ, hindi natuloy, DJ. Sa ubigay ni, anong sabi? Kailangan ko po daw kasi pagamot, DJ. Nagpunta ko doon, DJ. Sabi niya, kailangan ko doon uminom ng gamot, DJ. Pero sobrang kamahalan nga, DJ. Tapos, sa loob ng 3 buwan, DJ, bumalik daw ako doon sa Ubigayan, DJ, para ituloy yung follow up pag-gamot ko, DJ. Pero hindi na po natuloy, DJ, kasi mahirap, DJ. Simula, may binubuhay naman ako, DJ. Ay hindi, unahin mo yung health mo. Total kahit paano, may source po kayo, may pinagkukunan kayo ngayon. Oh, di ba? Pag may time, pasama ka diyan sa amo mo. Kasi dalhin ka niya dun sa dun sa mga government hospital kasi may mga program naman po yan sila. Yun nga lang, kinakailangan din mismo minsan. Depende po yan may hinahanap na dokumento para sakaling maano po kayo, minipisyo po kayo kung wala po kayong mga PhilHealth. Pakalakasan din minsan, humingi po, butante po ba kayo dyan sa lugar nyo? Alam mo naman kasi kay Kap o kay Mayor, pag hindi ka nila butante, hindi ka nakaristo, nga. Ano po, nakarehistro po kayo dyan?
Oo, DJ. Ayun naman po pala eh. Humingi po kayong advice, patulong po kayo dyan sa amo mo. Kung mababait naman sila, pwede po kayo humingi ng leave. Unahin mo yung health mo. Diba? At least nandun po yung may ano po yung bata na yun, babae, lalaki. Babae, DJ. Babae, inaasa mo doon sa ano mo, ka-live-in partner mo. Oo, DJ. Doon naman po din yung mama ko, DJ, kasi Okay. nakikita kami sa mama ko. Tuwing ano po yung uwi mo doon para magbakasyon, makita mo yung ka-live-in mo? Every 2 months, DJ. Oo. Every 2 months. Every 2 months po yung day off mo? Oo, DJ. Okay. So, DJ, yung mga pinagdadaanan ko, DJ, yung mga sakit na nararamdaman ko noon. Ngayon, DJ, sabi ko sa sarili ko, nakukuha na ko siguro yung noon sa mga kapatid ko, sa mga ginagawa nila sa akin, DJ. Kasi simula yung namatay yung papa ko, DJ, lagi na lang sila nasa inuman, DJ, laging umuwing lasing, DJ. At minsan po, DJ, sinasaktan din po kami. Sinasaktan ka ng mga kapatid mo nung araw, nung bata ka. Oo, DJ. Oo. Nakapagtataka kasi bakit dalawa po yan? Magkabilaan po yan sa paa mo, ma'am. Pare-pareho yung mukha. Oo, DJ. Okay. Kasi kung isa lang sana, masabi ho natin baka nakaano po kayo, nakaapak lang po dyan bubog, kayo lumaki ganyan, no? Pero pag dalawa talaga, pareho yung mukha, Oo, DJ. Yan yung sabi ng doktor, DJ. Baka may naapakan ako, DJ. Sabi ko, wala naman po, doktor. Kasi pareha lang po yung same lang po silang dyan tumubo, DJ. Saka magkabila. Pina-ultrasound po ba yan o in-x-ray yung paa mo? Para makita kung ano yung laman? Hindi, DJ. Pinapacheck up ko lang doon sa doktor, DJ. Hindi po uso sa inyong hindi po kayo humingi ng second opinion, di ba? Uso po sa inyo yung butbot, ma'am. Alam mo yung butbot? Oo, DJ. Te, sinubukan mo? Hindi, DJ. Kasi Subukan mo, baka may mga pako yan dyan sa loob. Alambre, mamaya, nakaapak ka pala ng pako, May naano po kayo? Naka-open na po kayo ng ganyan? Na-open mo na po ba ito sa iba? Sa amo mo? oo, DJ. Alam ng amo ko, DJ. Pati yung naramdaman ko may ulcer din po, DJ. Ulcer? Dami ko na naramdaman, DJ. Kasi yun nga noon, DJ. Huli sa hindi na sa saktong oras kumakain, DJ, simula nung naman namin, DJ, yung nagtatrabaho, tumutulong sa pagtatrabaho sa mama ko sa bukid, DJ, yung hindi na maalala yung saktong oras pagkain, DJ, kaya hayun. Pakibukas nga po ulit ng camera mo. Gusto ko lang makita. Pakibukas ulit ng camera mo. Gusto kong makita yung yung mukha mo. Di kita pakita sa live Gusto ko man lang makita kasi doon mo makita sa mata ng isang tao yung sakit na nararamdaman niya. Gusto ko makita sa mata mo ngayon kung may sakit. Buksan mo nga po yung camera mo para mamaya baka Okay. Saan ka na? Pumasok ka saan? Patingin nga po ng mo, mata mo, ma'am. Ganyan mo. Ito. Tingnan, baba mo nga, ma'am. Patingin. Online consultation tayo ngayon, sa kabila. Okay. Mga daliri mo, patingin. Ayun, makikita mo sa kanya. Yung isa dito, DJ, DJ, hindi maganon, DJ, kasi
namamaga siya, DJ, simula nung nagtatrabaho ko sa bukid, DJ. Hindi na ma-straight, hindi na ganito. DJ. Okay. Mabuti naunawaan ka ng amo mo na ganyan, no? Na ganyan kalagayan mo. Oh. Ay, nakikita yata sa background sa likod. Kita niya yan. So, dito siya eh. Oh, nakikita ko siya. Ngayon po, at least awa ng Diyos, may trabaho po pa rin kayo, no? Oo, DJ. Mm-mm. Ito daw na nga, DJ. Kakulang-kulangan pa nga yun, DJ, kasi yung binubuhay ko naman yung bata, DJ, tapos nagpapadala din po ako sa mga magulang ko, sa mama ko ng pera, at saka sa stepfather ko, DJ, kasi pangbili nila ng mga gamot nila, DJ, kasi may mga sakit din po yun sila, DJ. Ilang taon na po ngayon yung nanay mo? 60 plus na, DJ, may high blood, may ulcer din. Saka yung stepfather ko, DJ, may pneumonia. Hirap pala kung magtipon-tipon kayo sa bahay nyo. Lahat kayo may problema, no? Yung isa ay may ubo, yung isa may sipon, yung iba, ganun. Ang saya siguro, no? Hindi, pero alam mo po yun, kabuhi, no? Smile lang po tayo, pero imagine ha, guys, no? Pag ganyan. Lahat may problema, financial. Alam po natin, no? Kinakapos ka. Dahil mabait ka, kita naman natin yung bata ka pa hanggang ngayon. Kinupkup mo yung pamangkin mo, tinuring mo bilang anak. Okay. Naghihirap ka para may provide mo yung pangailangan niya. Natulong na rin ng kalibin mo ngayon. At least mabait yung kalibin mo, mama. Kahit na hindi masabing live-in, dapat partner kayo, magkasama kayo sa lahat ng bagay. Pero ito ngayon, malayo ka sa kanya. May pangangailangan yun na hindi mo maibibigay. Malayo ka eh. Every 2 months ka pa umuwi doon. Mahirap po kasi yung ibang lugar, sa ibang lugar ka. Tapos ibang lugar ka na nakarehistro, ma'am. Mahirap humingi ng tulong pag ganyan. Kasi nangangamuhan po kayo dyan. Tapos, saan po kayong lugar, ma'am, ngayon? Dito sa Davao, DJ. Davao City mismo. Oo, DJ. Tapos, yung hometown po ninyo, saan? Sarangani? Oo. Oh, kita mo. Hirap talaga maghingi ng tulong pag ganyan. Sabi nun, umuwi ka dun, balik kayo dun sa lugar mo, dun ka humingi ng tulong, ganyan. So, hindi naman major operation kasi ang gagawin dyan sa paa mo eh. Sa PhilHealth, hindi kasama yan. Oo, masasabi natin pag siguro confine ka 3 days siguro baka pwede, no? At saka kung wala ka namang PhilHealth sa ngayon, kahit kukuha ka, kung wala namang hulog yan, deactivated pa rin, wala din. Malasakit center, pwede ka humingi ng tulong doon, no? Para po yan sa mga indigents. Malalaman naman nila eh, no? Sa tulad mo na ganyan, yan lang source ng income mo. Ayun, magpatulong ka na lang sa amo mo. Oh, yes. Tsaka wala rin po kami maibigay sa inyo na tulong ngayon kasi ako kapos na rin. Hindi may laman pa yata yung Gcash. Kung may 500 ako, gusto mo 500? May 500 ka? May 500. May Gcash ka, ma'am? Wala nga, DJ. Wala din. Hindi, walang 500. Nakakapit bahay po ninyo dyan. Baka meron po, ma'am. Hingiin po ninyo, ha? Kapitbahay mo ng amo mo. Baka meron po dyan na, na pwede ka mag-cash out. Mamaya, bawasan niya na lang 20 pesos. Yan naman uso ngayon eh. O, pambili ka ng doon. Kailan ka pa uwi doon sa lugar nyo? Sa November pa, DJ. November pa. Tagal pa. October 1 pa lang ngayon. Papadala mo na lang doon. Baka meron po sila doon. Kinanay mo na lang. Idiretso natin 500 doon. Baka meron po doon nagpapakash out sa Gcash. Meron po doon?
Meron po yan dyan, ma'am, kahit sa mga sa mga tindahan ngayon. Mas marami pong mga nagpapa-cash out kaysa naman sa mga pawn shop ka pupunta. Ang hirap. Oh, mas maraming mga nagpapa-cash out dyan sa mga tindahan. Halos lahat ngayon, yan ang business, di ba? Kahit sa probinsya. Oh, cash in, cash out, ganyan. GCash, cash in, cash out. Kahit nga po yung iba, sa bahay lang nila, sa gate lang nila, nalagay nila, cash in, cash out, oh. Yan ang usong business ngayon, ha? Oh, saan ka pa? Oh, maglagay ka lang, magpaskil ka lang dyan, magpa-print ka, at saka magpa-laminate, cash in, cash out, GCash. Sabit mo sa gate mo. Bawat transaction, may 20 minimum. 20 ka na. Ay, saan naman pupunta ka pa ng cash out doon, no? Ng Palawan. Oh, pumasahe ka pa kung malayo ka. Ayan, minsan sa kapitbahay mo mayroon na. Ano po, ma'am? Sige po, ha. At tawagan po kayo ng manager mamaya off-cam, or baka may provide ka po dyan na account, o sino po yung pwede natin i-send sa'yo o sa nanay mo. Yun na lang, ha, i-PM mo dito sa hotline natin. Dito po dito mismo, ha, sa tinatawagan ko sa'yo. Okay, sige, DJ. Salamat po, DJ. May sasabihin ka pa, Margie? May tamyawon ka? Batiin? Taga Sarangani? Wala na? Wala na, DJ. Tulog da. Thank you so much, ha, Margie. Thank you. Magandang hapon. Okay, sige. There you have it. That was Margie of Davao City. Yan yung mga grabing pinagdaanan nila, no? Kaya po doon sa kwento niya, makita mo naman talaga, no? May pagkamalnari si ma'am, ay, niwang-niwang. siguro mga 40 kilos lang siguro si girl. Kaya nagka-ulcer si ma'am. Wanted Digital Love Lines. Ganun po talaga yung ulcer, di ba? Hindi mo naman basta-basta mararamdaman yan, manager. No? Kung inabuso mo yung sarili mo nung araw, mga ilang years, no? Bago mo mararamdaman na parang iba to, ganyan-ganyan. Kasi nalipasan ng gutom, buti nga ulcer lang, hindi ka nagkatingkuling eh. Naranasan ko po yan, nung June, sobrang diet ako, naalala po ninyo. Nung June, tapos linggo po yun, nasa bukid ako, nananim ako dun, tapos nalipasan ako ng gutom. Diet ba? Wow. Timan, lipong. Kalahin mo yun, 2 buwan lang, wala pang 3 buwan, yung nawala sa akin na timbang ko, nasa 12 kilos. Tubig-tubig lang kasi pag uminom ko ng tubig, solve na eh. Medyo mahirap sa una, pangalawa, 3 araw na hindi ka kumakain ng kanin. Mahirap, pero kalaunan parang wala ka nang ganang kumain ng kanin talaga, as in. Pero nung sobra naman payat ako, kulakig man, sabi ko, kawawa, may tsura ko uli, Nagla-live ako dito, may nag-comment pa minsan sa, DJ, ano ka gumagamit? Ba't sobrang payat mo? Tapos nagpakalbo pa ako. Wow! Kalahin mo yung alas 4 doon ako sa bukid, no? Tapos mga alas 8 pa lang, parang iba yung feeling ko Parang tuwing sadol-sadol ko, buhat ko ng sadol. Nawala yung paningin ko Isa pa. Wala na talaga. Gapang ako ngayon, paggapang ko. Umupo ako doon, mabuti napadaan si Utol. Sabi parang nanahimik daw, kaya nanahimik. Bakit tahimik daw minsan na wala siyang marinig na pang sadol? Yung pala lipong na ako. Ang pangit pala, no? Yung lamig na pakiramdam mo, wala kang makita, wala kang marinig. Akala ko ba naman katapusan ko na?
Kung hindi ako pinisil ni Utol dito, manager, saka hinila yung pre-koy-koy ko, siguro namatay naman talaga to ako, Tol. Sabi ko, Tol, mabuti may nahila ka pa, Tol, ba? Kung hindi niya ako binugahan daw ng usok sigarilyo niya, hindi ako nagising. As in, ganun pala yun. Sabi ko, diet pa more. Hindi pa ako kumakain ng kanin noon pero ngayon kumakain-kain na ako. Kunti lang. Kasi parang nasubrahan naman ako diet. Yung itsura ko lubog na dito, lubog mata. Akala nila gumagamit ako, sus maluwag. Nag-diet lang ako, siyempre, para din sa kalusugan natin. Ha? Unahin muna natin yung mga pag-diet-diet bago po tayo alam mo yon, ayoko kasi na magkaroon ng sakit, ayoko na magkaroon ng mga maintenance, bata-bata pa natin. Dapat pa-fit muna tayo, no?